Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Napatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atleta! Break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Ngayon ay ika-27 araw sa buwan ng Agosto. At narito na po ang inyong mga tagapagbalita ngayong oras ng break time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Tracy Vines, ang alam po nila kay Mayor Deo Makalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik-tumpik pa. RH Break Time! Narito na ang ating mga headlines. Malagim na flash flood sa Nepal, walang nadamay na Pinoy ayon yan sa Malacanang. Death toll sa Nepal, flash flood, umabot na raw po sa may 100. 65 mga nawawala na sa 1,500. Robin Padilla Law, hiniling ng DILG na walang piyansa at mas mabigat ang parusa. Insertion sa proposed 7.2 trillion pesos 2027 national budget, hindi raw papayagan ng Senado. Paghahambing sa mga bayani at sa mga alias ng confidential funds ni VP Sara, binanatan sa Kongreso. Lasal Green Hills, ginalugad ng mga pulis. Dahil sa security concern, face-to-face classes sinuspinde. Higit 12 bilyong pisong shabu at iba pang iligal na droga winasak ng PIDEA.
22 katao arestado naman sa gun ban at iba pang mga paglabag sa barm election. Barangay election sa isang bayan sa Iloilo. Barangay official. Barangay officials. Diyos ko, excited ata ako sa barangay elections. Barangay official sa isang bayan sa Iloilo nag-resign. Uy! Dahil sa Ano? mabahong poultry business. Ganon? Ano yun? Siya yung may Lahat ba ng mga barangay official wala silang nagawa? Ano bang, baka mataas yung katungkulan niya sa barangay. Hindi niya ba kayang linisin ang kanyang poultry? 33 DOH hospitals nagbukas ng kanilang leptospirosis fast lanes sa 5 rehiyon sa bansa. Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Umabot na sa 165 ang napaulat na namatay dahil sa malawakang flash flood at mudslide sa Himalayan border ng Nepal at China's Tibet. Ayon sa mga ulat ng international media, nasa higit 1,500 ang iniulat na nawawala. Nakaramihan ay mga dayuhan mula sa India, Estados Unidos, Australia, United Kingdom at iba pang mga bansa. Posible umanong nagmula ang flash flood at mudslide sa Ice Rock Avalanche, bunsod ng lindol sa Lendekola River sa Nepal. Kumalat ngayon online ang video at CCTV footage ng pangyayari kung saan makikita ang pagtangay ng rumaragasang tubig at putik sa mga tao, sasakyan at pagkapinsala mga infrastruktura sa lugar. Nangako ng Amerika, China, the European Union at India na magbibigay ng tulong at magpapadala ng relief supplies sa Nepal. Nakakalungkot yan, no? So devastating. Ikinalungkot nga ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring flash flood sa Nepal na ikinamatay ng daan-daan katao doon. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, dasal ng Pangulo na maging maka-agaapay o maka-recover ang kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay po nito, iniulat ni Castro na walang natanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs na may Pilipinong nadamay sa flash flood sa Nepal. Hanggang kaninang umagay, wala umanong naitatalang Filipino casualty sa naturang trahedya. Subalit, patuloy manong sumusubaybay at naipag-ugnay naman ng pamahalaan ng Pilipinas para po sa karagdagang updates mula sa Nepal. Binanggit naman ng DFA na mayroong 128 Pilipino sa Nepal na karamihan ay kababaihang napangasawa ng Nepalese. At mula naman sa Overseas Workers Welfare Administration ay may 18 overseas Filipino workers sa naturang bansa. As of now, ay wala pa po na naibabalita na may naapektuhan po na ating mga kababayan. Pero ang pamahalaan po, ang administrasyon, sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal. Samantala, nanawagan ng Department of the Interior and Local Government sa Kongreso na amyendahan ang Robin Padilla Law upang gawing non-bailable ang illegal possession at loose firearms. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dapat higpitan ang pag-iingat ng mga armas sa harap ng pinakahuling insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinakasangkutan ng mga kabataan. Sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget ng DILG, sinabi ni Remulla na isa sa mga nakikitang problema ang pagiging bailable offense ng illegal possession of firearms. Giit ng kalihim, dapat ding magkaroon ng pananagutan ng mga gun owner na pabaya sa pag-iingat at pagtatago ng kanilang mga armas. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagtatanong ni Manila Representative Rolando Valeriano. If we do repeal the Robin Padilla Law, and I hope that this distinguished body acts on it, I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities, because the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails.
Pag na-repeal yun, mapupuno natin yung BJMP. If you're at 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir. Yeah. As a matter of fact, Samantala naman, hindi makatarungan daw po ang ginawang pagkukumpara ni Senador Robin Hood Padilla sa mga pangalang Mary Grace Piato sa iba pang mga alias sa mga pambansang bayani na gumamit din ng alias noon. Inumpahig naman ni Congressman Zia Alonto Adyong sa ginawang paghambing ni Padilla sa mga pangalan sa acknowledgement receipts sa mga alias na mga bayani noon. Paliwanag po ni Adyong baka bumangon sa mga libingan ang mga national hero kapag narinig nila ang paliwanag ni Padilla. Sa impeachment trial kahapon, ikinatwiran naman ni Padilla na wala daw mali sa paggamit ng mga alias dahil mismong si dating Senador Ninoy Aquino ay gumamit nito. Subalit po kay Adyong, ito'y malayong-malayo dahil naman sang usapin ngayon ay ang hindi tamang paggamit sa confidential funds ni VP Sara Duterte. With respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation, no? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Si Congressman Zia Alonto Adyong. Sa iba pang balita, tiniyak ng trending na senator na si Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng Senate Committee on Finance na walang mangyayaring insertions sa pagtalakay sa 7.2 trillion pesos proposed 2027 national budget. Sa pagsisimula ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing, binigyan diin ni Ejercito na bawat sentimo na ilalaan ay kanilang babantayan. Ang mga amendment ay lahat ilalahad sa plenary para pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM ay wala ng insertion. Nangako din si Ejercito na lahat ng reforma na sinimulan ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang Finance Committee Chairman noong nakaraang taon ay kanyang ipagpapatuloy. Narito si Senator J.V. Ejercito. Iwawaksi natin ang pagwawaldas, susuriin ang bawat programa at sisiyasatin ang bawat ahensya. Dahil back to basics, dapat may pananagutan sa bawat piso at bawat sentimo ang ginagastos ng gobyerno. Sarap naman naging kontrobersya, lalo na sa mga questionable flood control projects. Hindi pwedeng maging business as usual na lamang ang ating budget process. We must learn from our mistakes. We must earn back the public's trust, and we must restore the integrity of this sacred mandate. Here's how we can make this happen. Any individual amendments should be made on the floor during budget deliberations and debates. Full stop. Babantayan at ipagbabawal na natin ang anumang last-minute insertions sa Bicameral Conference Committee. Samantala naman sa iba pang balita, nakadagdang magpulong po ang mga opisyal ng Pilipinas at Meta ngayong araw na ito matapos naman ang insidente ng pamaril sa loob ng eskwelahan dyan po sa may Zamboanga at maging sa Tacloban, Leyte. Biyahe pa Singapore si NBI Director Melvin Matibag, kasama naman ang mga kinatawan ng Office of the President, Office of the Speaker, Department of Information and Communications Technology at maging ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center
para po sa isang high-end meeting kung saan pag-uusapan daw po ang mga posibleng solusyon sa mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Tatalakayin din po dito mga natukoy ng Bureau na grupo ng online groomers o yung mga nangihimok sa mga bata at minor de edad na gumawa ng karahasan. Sinisilip at kukwestiyonin din daw po ng NBI ang pagpapatupad ng safety protocols ng Facebook matapos na i-live pa umano ng 14 anyos na shooter ang ginawa niyang pamaril noon sa Ateneo de Zamboanga sa naturang social media platform. Samantala, kinumpirma ng Mandaluyong City Police na isang estudyante na nagpakilalang shooter ang natukoy sa security concern sa Lasal Green Hills ngayong araw. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police Police Colonel Reynan Patam, nagsumbong sa kanilang mga magulang ang ilang mga estudyante matapos magpadala ng mensahe ang learner sa kanilang group chat na shooter ako, mag-ingat kayo. Sinabi ni Patam na nakatakdang kausapin ang pamunuan ng paaralan ng estudyante at kanyang mga guardian kaugnay ng insidente. Narito ang bahagi ng panayam kay Colonel Patam. Naka-online class po sila. So, nag-reach out naman na po yung school officials sa parents. So, anytime po, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Ito rin po yung ating kapulisan. Sa ngayon, sinabi ng pulisya na wala silang nakikitang dahilan para isailalim sa investigasyon kung may hawak o iniingatang armas ang naturang estudyante. Nagpatupad na ng online classes ang Lasal Green Hills hanggang bukas, araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa kaugnay na balita, pansamantala nga pong online ang klase sa Lasal Green Hills para po sa preschool to grade 12. Kabilang po ang alternative education ngayong pong Huwebes, August 27. Sa anunsyo po ng naturang eskwelahan, ito po ay dahil nga po sa security concern na na-monitor kagabi, kaya kinailangan munang sumailalim sa safety protocol at on-site investigation ang eskwelahan bago makapasok ang mga estudyante. Manatili naman ang online mode of learning para sa mga nasabing grade levels hanggang bukas, Biyernes, August 28, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa naturang pagbabanta. Sa iba pang balita, hawak na ng National Bureau of Investigation ang kopya ng CCTV footage ng pamamaril ng 14 anyos na grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nire-review na nila at ito bilang bahagi ng isinasagawang parallel investigation ng Bureau at personal niyang nasilip ang CCTV footages pero nag-iwan ito ng mas maraming tanong kaysa sagot. Hinimok ng direktor ang pamunuan ng eskwelahan na malinaw na makipagtulungan sa investigasyon, gayon din ang pamilya ng mga biktima. Idiniin niya na hamon sa pagsisiyasat na biktima rin ang mismong perpetrator sa pamamaril. Sabi ni Matibag, ang lumalabas ay maaari na lamang na maging responsable sa insidente ang may-ari ng baril na ginamit at kung ano ang safety protocols na ipinatutupad ng paaralan. Kasalukuyang nasa Singapore, si Matibag kasama ang mga opisyal mula Office of the President, Office of the Speaker, DICT at CICC upang makipagpulong sa meta. Samantala naman, umabot na raw po sa may 22 individual ang naaresto kaugnay ng BARM parliamentary elections. Ayon po sa datos ng PNP at ng COMELEC, karamihan po sa mga naresto ay dahil sa paglabag sa ganban kung saan nakumpiska daw po ang may 31 mga armas, 7 pampasabog at 117 mga bala. Nagsimulang ganban noong July 16 kasabay po ng election period para po sa unang parliamentary election sa BARM na nakatakda sa September 16. Samantala, umabot naman sa may higit sa 27,000 COMELEC checkpoints ang naipatupad sa reyon para mapanatili ang seguridad at kapayapaan bago at habang isinasagawa ang eleksyon. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Nako, barangay official sa isang bayan sa Iloilo nag-resign. Bakit? Dahil sa makyoho daw. Na? Bantut. Na poultry business. Kabangbangsit. Apo. Oo. O patikim natin dyan, di umano, lahat
pala. Lahat. Lahat. Wow. Official ng barangay. Naku. Ano ba yan? Kanino ba kasi yung business na yon? Bakit hindi nila madalus-dalusan? Hindi nila malinis? Di ba? At 33 GOH hospitals nagbukas ng leptospirosis fast lanes sa 5 rehiyon. Naku, napapanahon. Tapos ngayon may na namang paparating. Sa Maynila, overwhelmed yung mga hospital dyan. Di ba? Ano ba yan? Kaya iba yung pag-iingat kasi meron naman po tayong prophylaxis para sa mga lumusong sa baha para makaiwas daw po tayo sa leptospirosis. Mahalagang pag-iwas dyan, wag lumusong sa baha. Kung wala ka naman choice. Pag lumusong nga, hingi agad ng gamot sa health center para wag na natin. ka rin ng proteksyon. Bota. O, diba? Magbota ka. Kung lalagpas sa bota, di meron na tayong sinusuot magplastic ka. Ay, yung parang jumpsuit O, siya. diba? Yung mga kapote from na the toes up to here, chest level, diba? Pero, syempre, di mo naman na-expect yun eh. Kailan lang mga kaya magsuot ka ng lobo. Lobo? Ako'y may lobo. Ikaw yung nasa loob ng lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala. Di sayang lang. Ay, naku po. Ewan ko sa ating dalawa. Ano ba nangyayari sa ating ngayong araw na ito? Pilipinas, ang oras, alas 4:27. Kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang break time. Kasama pa rin Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan. Alas 4:27 pa rin po. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakit, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, mawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. DNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang kampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nasang oras, 4:36 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang break time. Dahil 120 days na lamang at Pasko na, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, tayo mamigay na ng ating aginaldo sa ating masugid na tagapakinig, taga-subaybay ng ating himpilan sa ating Kring Kring Panalo promo. Take it away! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill out pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Mamaya-maya, pagka nakubra na ng ating winner ang kanyang 500 pisos, sa kanya naman tayo mamamasko. What do you think, Kuya Pearl? At ang ating masugid na taga-subaybay ay mula sa Pasig City. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Hello, Ate Krisha. Pagtitibayin mo ba ang katotohanan na ang kauna-unahang himpilan ng radyo ang tunay na number 1 hindi lamang sa puso ni Ate Krisha kundi sa puso ng lahat ng taga Pasig City? Yes po. At anong himpilan ng radyo ang tinutukoy, Ate Krisha Magtibay? DZRH. Maraming salamat. Congratulations. Makukubra mo na ang iyong 500 piso kay Wina Pearl Tesoro. At ipagpapatuloy na natin ang pabibigay ng ating detalye sa ating mga nagbabagang balita. RH Break Time. Standby sa ating mga reports, standby Miss Leth, Raymond Milky. Iginiit ng pambansang pulisya na isolated lamang ang napaulat na komprontasyon ng kanilang mga tauhan sa Bureau of Customs. Ito ay kahit may impormasyong bata raw ng politiko ang mga tauhan ng Highway Patrol Group na sinibak makaraang ireklamo ng customs sa isang operasyon sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, ipinag-utos na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Alinsunod ito sa pahayag ng Malacanang na kailangang may maparusahan sakaling mapag-alamang nagkaroon ng pagkukulang. Sabi pa ni Ko, walang excuse ang PNP pero premature pa para malaman kung kaninong pahayag ang paniniwalaan ng mga otoridad. Samantala, inaaral naman ng Philippine Air Force ang planong dagdag na military-grade drone sa kanilang fleet. Ito po'y kasunod ng pahayag naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na may ugnay na raw po ang Pilipinas sa mga bansang may expertise sa naturang usapin. Ayon po kay Major General Alvin Hate, Chief of Air Staff ng naturang hukbo, may technical working group ng sumusuri sa mga kailangan nilang specifications. Subalit sa ngayon ay may iba't ibang sistema ng unmanned aerial vehicles ng nagagamit ang Air Force sa mga operasyon nito na nagsisilbing mata sa papawirin, hindi lamang sa panahon ng gyera kundi maging sa kalamidad. Ipasok naman natin ang mga reports mula sa labas ng ating himpilan. Malacanang iginiit na nasa gumagamit ang problema sa pagkakaroon ng issue sa paggasta ng confidential at intelligence funds. Bakit? Paano ba dapat? RH14, Leth Narciso, pakidetalya, Miss Leth. Ms. Thea Ray, iginiit ng Malacanang na malinaw ang mga patakaran sa paggasta ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung susundin lang ang mga itinakdang panuntunan sa Joint Memorandum Circular 2015-01, walang magiging problema sa paggamit ng CIF. Pahayag ito ni Castro kaugnay ng plano ng Commission on Audit na amyendahan ang umiiral na rules sa paggamit ng CIF kasunod ng lubutang na mga issue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ang Office of the President sa mga tumatanggap ng CIF sa ilalim ng national budget. Binigyang diin ni Castro na nakasalalay sa taong gumagamit ang wastong paggastos ng pondo. Kung tapataan niya ay walang magiging problema dahil magagawang panindigan, bigyang katwiran at ideklara ng tama ang paggastos.
Pero kung sadyang may balak na manloko at gumawa ng anomalya, ay dito nagagawang mapaikutan ang rules. Pakinggan natin si Jose Castro. Kung ikaw naman din ay honest sa iyong liquidation report, hindi naman po talaga masyadong problema kung dapat isa-isa ang provision para hindi ka makagawa ng anomalya. So nasa tao po minsan eh. Kapag ka talaga ikaw nag-iisip na gumawa ng anomalya, iikutan mo ang batas at rules. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala naman, pagbabawal daw po sa mga partido na pag-usapan ang merito na impeachment case suportado daw po ng mga senador. Report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, suportado ng mga senador ang inilabas na ruling ni impeachment trial presiding officer Senator Chis Escudero na mahigpit na ipatupad ang Rule 18 ng impeachment court. Ito ay ang pagbabawal sa lahat ng mga partido na huwag pag-usapan ang merito ng kaso ng impeachment case paglabas ng korte o ang tinatawag na sub judice rule. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, patas para sa lahat ang ruling na inilabas ni Senator Escudero. Dahil tanggap naman nila na nakatutok so talagang magsalita sa media, ngunit hindi dapat pag-usapan ang merito ng kaso. Sabi ni Gatchalian, kung may tumutol dito ay dapat may tumayo na sa mga senador nung inilabas ang ruling. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides. At tempting kasi yung camera no? Tempting rin na may nag-i-interview sa labas. Pag dumadaan sila, nakikita ko, ini-interview nyo. So very tempting. No? So, at hindi rin magiging fair sa respondent kung sa court nga hindi ka nagsasalita. Sa labas naman, inuulit mo yung mga sinasabi mo. No? So, it's a very fair and comprehensive ruling at sinusuportahan ng mga senator judge. Si Senate President Sherwin Gatchalian, ito si RH Take Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, komposisyon ng House Prosecution Team posibleng mabawasan ang bilang pagtugon sa Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Sino ang maliligwak? Sinong tatanggalin? I-detail mo balitang yan, RH12, Milky Ganan. Manang Milky. Teya, posibleng mag-adjust ang House Prosecution Team sa komposisyon ng House Prosecution Panel. Ito ay bilang pagtugon sa inilabas na patakaran na Rule 18 ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub judice ruling. Ayon kay Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, bagamat tinatalakay pa ito ng Prosecution Team, ilang option, ang ilang House Prosecutor ay magiging trial spokesperson na lamang. Sabi ni Adyong, sa ngayon, 11 House Prosecution Team at naman kinakailangang panatilihin ng 11 members at pwedeng bawasan ang komposisyon. Sa Rule 18 na binasa na Escudero, ang mga prosecutor na nagsisilbi din na spokesperson ay kailangang pumili ng isa na lamang posisyon na kanilang gagampanan. Paliwanag ni Adyong, baka palawakin ng miyembro ng communications team sa pamagitan ng pagtatalaga ng dagdag na mga spokespersons. Sa ngayon, bukod kay Adyong, ang mga prosecution spokespersons ay sina dating Representative Robert A. Barbers, Kabataan Party List Representative Rene Co. at Attorney J. Tolosa na miyembro rin ng House Prosecution Panel. Ako si Milky Gunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines sabay nakatodo alerto na raw po sa BARM elections. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Babalikan na lang natin sa Edniel. Si Edniel. Dito muna tayo sa report ni Miss Ayan, Manila okay na. Girl. Okay na ba? Okay na. Go ahead, Edniel, sa iyong report. Edniel. Ray at Miss Dea, 98% ng handa, 98% ng handang seguridad para sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections sa 14 ng Setyembre. Ay kay Philippine National Police Spokesman, Police Colonel Allen Rico, nakataas ng heightened alert sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakalaan naman ang natitirang bahagdan o yung 2% na preparasyon para sa 2 weeks o maliliit pang adjustment bago halalan susunod na buwan. Ginawa ni Kong pahayag matapos ang huling command conference ng BARM Pulse na isinagawa sa Camp Pendaton sa may Maguindanao del Norte.
Pakinggan natin ang police official. As of now, at sinabi nga po ng ating good secretary that we are already 98% prepared or complete ang ating preparations, 98%. So what is the 2%? Ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as the situation, new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Bukod kina Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., personal tingin inspeksyon ni Armed Forces Chief of Staff General Antonio Naparete Jr. ang kahandaan ng Western Mindanao Command. Binisita rin ni Naparete ang 6th Infantry Battalion at ipinaalalang panatilihin ang kanilang heightened vigilance sa election areas. Parehong tiniyak ng PNP at AFP na handa ang kanilang contingency plans sa kahit anong eventuality o bantang pansiguridad na lilitaw kaugnay ng halalan. Tatauhan niya higit sa 9,400 police personnel at higit sa 500 1st Brigade Combat Team Contingent mula naman sa Task Force 92 ng Philippine Army. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa, hindi pa alarming. Ayon sa isang eksperto. Idetalyo ang balitang yan, RH9. Tina Manila Girl Nolasco. Tina. Ms. Thea, tiniyak nga ni Dr. Ronjin Sulante, Chairman at Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa Maynila, na hindi pa maituturing sa ngayon na nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Sa ambush interview sa pagbisita ni DOH Secretary Edwin Mercado sa nasabing ospital ngayong araw, paliwanag ni Dr. Sulante na kailangan lamang gawin sa ngayon ay agarang magpa-check up kung may sintomas upang maagapan bago pa maging severe case. Pakinggan natin si Dr. Sulante. Pag-alarming hindi naman, kaya pa natin. No? Kasi ang importante lang dito na yung may mga sintomas, pagpunta ka agad sa hospital para hindi darating doon na pagdating nila severe na. Kasi mataas din ang mortality niya pag severe, no? Dagdag pa ng eksperto para naman matukoy kung isa na itong outbreak, kailangan pangbalikan ang record sa mga nakalipas na taon at tukuyin kung ngayong 2026 ang pinakamataas na kaso. Kaugnay nito, aabot na sa 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital at karamihan sa mga ito ay edad 19 hanggang 35 habang siyam na ang nasawi ngayong buwan, edad 22 to 59. Bunsod nito, paalala ni DOH Secretary Edwin Mercado, agarang magpa-check up sakaling makaranas ng anumang sintomas. Pakinggan natin ang kalihim. Dapat po yung maagapan at agarang i-refer yung mga malulubhang pasyente kasi po time is of the essence eh. Dapat lalo na po pag nag-manifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agarang pong mahemodialyze at mabigyan po ng antibiotics. Si Secretary Edwin Mercado. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Tina. Samantala naman, grupong Coalition 169 abay naglunsad daw po ng refund para po sa mga motoristang nagbayad ng computer's fees sa LTO. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, inilunsad ngayon ng Coalition 169 ang Refund 169, isang pambansang kampanya para sa pagsasailalim sa legal review at pagbabalik ng 28.56 bilyong pisong nabayaran na computer fee na siningil ng LTO sa mga motorista, suportado ng grupong PELTAP at MC Taxi Community at iba't iba pang grupo ng transport at consumer, maging ang kabataan ang nabanggit na pagbabalik sa nauna ng siningil. Ayon sa coalition, ang 28.56 billion peso ay mula sa 169.6 na computer fee na siningil mula February 10, 2013 hanggang ngayon gamit ang Stratcom-operated na LTO IT system. Sinabi ng tagapagsalita ng Coalition 169 na si Johnny Gomez na 3 issue sa grab complaint noong May 4 ay isinampa at nakabimbin sa Office of the Ombudsman. Hiling ng koalisyon na ibalik ang bayad, itigil agad ang koleksyon ng 169 at harangin ang remittance na nakolekta habang nililitis ang kaso. Git ng koalisyon,
pasanin ng milyong Pilipino ang singil na ito, kaya't layunin ng Refund 169 na itaguyod ang pananagutan, transparency at karapatan ng publiko sa restitution. Una ng pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension without pay ng Ombudsman, sina LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II at dating namuno rin sa LTFRB na si Attorney Chofilo Guadis III matapos lumabas sa COA audit na 13.37 bilyong piso ang computer fee na siningil mula 2019 hanggang 2025 dahil sa patuloy na paggamit ng lumang Stratcom system sa kabila ng meron ng bagong ILTMS na ginagamit ang regulatory agency. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, Skills Compass ng TESDA tumutulong sa mga Pilipino na makagawa ng matalinong pagpili ng career. Ida tayo mabalitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche! Miss Thea, talakay Ray, mas madali na para sa mga Pilipino ang pagpili ng tamang karir at programa sa pagsasanay sa tulong ng Career Profiling Tool na binuo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Layunin nitong itugma ang mga interes, kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa angkop na mga landas sa Technical Vocational Education and Training o TVET. Tinawag na TESDA Skills Compass Career Orientation and Matching for Professional Advancement and Support System na opisyal na inilunsad ang nasabing tool kamakailan. Pinalalakas ng inisyatibong hakbang upang matulungan ang mga Pilipino na makagawa ng mas may sapat na kaalaman at batayang desisyon hinggil sa pagpapaunlad ng training at career. Matapos makumpleto ang assessment, tutulungan ng isang TESDA Guidance Counselor o yung Career Advocate ang mag-aaral na maunawaan ang mga resulta at tukuyin ang mga TVET at qualification o training program na naaangkop batay sa kanilang profile. Noche! Kumusta ang yung panahon ngayon? Makulimlim ba? Maganda ang panahon. Hindi pero naman, nagbabadya lang. Nagbabadya Oo, kasi lang. kanina makapal na yung ulap eh. Oo, nagbabadya. Pero so far, wala naman tayong naranasan kahit na pag-ambon. Lalong-lalo na dito sa area ng Makati City. Okay. Salamat. Balik sa'yo, Lakay Ray at Miss Kay. Miss Thea. Salamat, Noche. Samantala naman, nagbukas po ng Leptospirosis Fast Lane ang may 33 DOH hospitals sa bansa kaugnay po ng paglobo ng kaso ng naturang sakit. Kabilang po dito mga DOH hospitals sa Metro Manila, maging dyan po sa may Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley Region at maging sa Central Luzon. Nagpapatupad na rin daw po ng surge capacity management ang Department of Health para matiyak na sapat pa rin ang mga kama at medisina para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Una po rito yung nagbabala naman ng ahensya na maaaring mag-peak ang surge ng leptospirosis cases sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Ito po dahil naman sa mayroong 5 hanggang 15 araw ng incubation period ang naturang sakit bago maglabasan ng mga sintomas. Kabilang po rito ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pamumula ng mga mata, pagsusuka at rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ingat po tayo. At bumaba nga sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Barangay Linubayan sa Tigbuan, Iloilo bilang protesta sa hindi maaksyonan ng lokal na pamahalaan na isang mabahong poultry business. Ayon kay Rene Tanyo, punong barangay, 1 taon nang inirereklamo ng kanilang residente ang mabahong poultry pero hindi ito sinusolusyonan. Depensa ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MINRO na
na sumuri matapos silang magreklamo. Minimal lang ang problema sa poultry kaya hindi ito ipinasara. Saad pa ni Tanyo, sila pa anya ang kinasuhan ng may-ari ng poultry business at wala umanong ginawa ang alkalde ng lungsod dito. Ang tanong ko ngayon, ano ba yung nauna? Ba't walang ginawa yung mayor? Yung poultry business ba o yung mga residente o sino ang nauna? Tapos bakit nga ito daw o minimal lang daw? So ano yung pag minimal ang problema, ano yun? A little bit of spray, linis-linis, ganun ba yung minimal? Pero baho. Super langaw yan kadalasan, di ba? Pagka mga farm na ganyan. Ay, pasintabi ho sa mga nagme-merienda, sa mga nagbe-break time. Naka-break time, yes. Samantala muli naman nagbuga ng abo ang bulkang Mayon sa Albay ngayong pong araw nito ng Huwebes. Naitala po ng Feebox. Alas 9 kanina umaga na umabot sa may 500 metro ang taas na ibinugang abo. Patungo daw po o tinangay po ito patungong silangang hilagang silangan po ng naturang bulkan. Natili naman sa alert level 2 ang bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal po ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone at paglipad ng anumang sakyang pangpapawirin malapit sa crater ng bulkan. Sa iba pang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at NLEX Corporation President Luis Reñon ang drainage system sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Kasunod ito ng pag-apaw ng creek sa lugar at nagdulot ng hanggang baywang na baha sa EDSA Balintawak noong nakaraang linggo na nagdulot pa ng matinding trapiko. Ayon kay Dizon, kritikal na solusyon para dito ang pagpatayo ng malaking detention basin kasabay na rin ang pagpapalaki ng pumping station na target matapos sa susunod na taon. Humingi naman ng tulong si Dizon sa Quezon City LGU para sa hamon anya kaugnay ng right of way para agad na matapos ang proyekto. Narito ang bahagi ng pakiusap ni Dizon. But we're very happy to announce and very thankful to announce that NLEX Corporation will help us build it. No? Will help us build it. No? So, ang importante dito is kung makuha natin yung right of way with the help of QC, na dito si Engineer Deo, kung kaya natin magawa. Ano nga ba yun? Kaya basta sama-sama. Ano yung Ano yun? kay Dizon? Ano yan? Right of way. Right of way. Oo, para maisagawa na may mga proyekto ng matiwasay. At basta mabigyan lang ng tamang kompensasyon yung mga tatamaan. At tawag dito, relocation. Kapag hindi naman talaga nila property yung tatamaan. Nakakasama niyo po na naman sa isa na naman edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor. Mayor, kumusta ka na? Deo, makalma. Inunahan niya tayo sa paglalabas sa pagsasampay. Oo, kasi sinasamantala niya ngayon. Kasi baka a couple of days from now, uulan na naman. Yes. Ha? Ano ba yan? Inunahan niya, inagapan na niya ang bagyong paparating. Ayan. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 4:59 ng hapon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo,